Magandang araw sa lahat. Sa video ito ay atin pong bibigyan ng malinaw na kasagutan ang isang katanungan mula sa isa nating taga-subaybay. Ang sabi niya, hindi raw sila kasal at 3 taon na daw silang hiwalay. Noong nagsasawa daw sila at habang siya ay sa ibang bansa, nakapagpatayo daw sila ng bahay sa lupa na pagmamayari ng kanyang kinakasama. Ngayong hiwalay na sila ay gusto niya raw makuha ang kanyang parte doon sa naturang bahay. Subalit wala daw sa ipakita na resibo para patunayan na siya ay mayroong actual contribution sa pagpagawa ng bahay. Dahil sabi niya, habang siya ay nasa ibang bansa, puro tiwala lang ang kanyang binigay sa kanyang kinakasama. Kaya yun daw po ang dahilan kung bakit hindi siya nakapagtabi ng anumang dokumento para katibayan sa kanyang mga contribute sa pagpatayo ng bahay. Now, atin pong talakayin ito. Atin pong tatalakayin ito bilang gabay lamang. And this is just for academic discussion purposes only. And it should not be treated as a legal service. Ayon po sa ating family code at ayon rin sa mga naging decision ng ating Korte Suprema, kung ang dalawang tao ay nagsasama bilang mag-asawa pero hindi kasal, ang kanilang pagsasama ay walang bisa sa mata ng ating batas. Dahil dyan ay walang conjugal partnership or absolute community property na mabubuo. Anumang ari-arian na kanilang mabili habang sila ay nagsasama ay hindi automatikong maituturing na pagmamayari bilang dalawa. Ayon sa ating batas, kung sila ay nagsasama at walang legal impediment sa kanilang pagsasama, ang ibig sabihin, nung sila ay nagsasama ay pareho silang binata o dalaga. Hindi sila kasal sa iba. Ang magiging applicable na batas sa ganyang klaseng pagsasama ay yung Article 147 ng ating family code. Ayon sa nasabing article, ang lahat na ari-arian ng kanilang na-acquire habang sila ay nagsasama ay maaaring ituring na pagmamayari bilang dalawa o ownership. Kahit kanino pang nakapangalan ang nasabing property, basta mapatunayan na pareho silang matutulungan sa pag-acquire ng nasabing ari-arian. Kahit na hindi pera, maaari sa pamamagitan ng gawa, pag-aasikaso o pag-aalaga sa bahay. Magiging pantay ang hati-ani nila kung sakali sila ay magkahiwalay, maliban na lamang kung mapatunayan na hindi pantay ang kanilang naging ambag. Halimbawa, si Pedro at Maria ay nagsasama ng 3 taon at habang sila ay magkasama, nagpapili sila ng bahay. Kung sakaling maghiwalay sila, mayroon silang parehong karapatan sa nasabing bahay. Magiging 50-50 ang hatian nila sa nasabing property. Ang Article 147 ng ating family code, mayroong presumption of equal sharing kung sila ay nagsasama without any legal impediment to marry each other. Now, halimbawa, kung sila ay nagsasama na
mayroong legal impediment sa pagitan ng ilang magsasama. Ibig sabihin, it's either isa o pareho sila ay kasal pasika. Ang magiging applicable na batas dyan ay yung Article 148 ng ating Family Code. Ayon sa nasabing article, anumang ari-arian ang kanilang nabili habang sila ay nagsasama, pagmamayari lamang ng may ambag. Halimbawa, si Pedro ay kasal pa kay Ana, pero nagsasama kay Maria. Kung sakaling nakabili sila ng ari-arian, halimbawa kotse, at si Maria lamang ang pumili noon, ang nasabing ari-arian ay pagmamayari lamang ni Maria at walang pakialam si Pedro sa nasabing property. Now, halimbawa, pareho naman sila may ambag, pareho sila may contribution sa pagbili ng ari-arian. Paghahati lamang sila kung ano lamang ang kanilang naiambag. Ang share po nila ay proportionate lamang up to the extent kung ano o magkano ang kanilang naging actual contribution sa pagbili ng naturang property. Ang kanilang actual contribution ay maaari pong mapatunayan sa pamamagitan ng resibo, kontrata o dokumento na nagpapatunay ng financial na tulong. At pwede rin pong patunayan sa pamamagitan ng testimonya ng mga testigo. Ngayon, sa kaso ng ating sender, nabanggit niyo po na wala po yung dokumentong ipakita para patunayan na mayroon kayong actual contribution sa paggawa ng bahay. In my very own personal opinion at sa practical na pananaw, it is not necessarily na wala ka ng karapatan sa naipundar mong ari-arian. Pwede kang tumulog sa abogado at mag-file ka ng civil case for reimbursement or mag-file ka ng kaso for co-ownership claim. Pakita mo other evidence na nakapatunay na meron kang naging ambag sa pagpapatayo ng nasabing bahay. Katulad ng conversation nyo sa messenger na pinag-usapan nyo tungkol sa pagbili ng bahay, paggawa ng bahay, or yung resibo ng remittance mo ng pera mo na pinapadala mo sa taong pinakasama. At maaari din itong patunayan ng mga testimonya ng mga testigo na nagpapatunay na ikaw mismo, ikaw talaga yung mayroong contribution na pagpapatayo ng bahay. And aside from that, maaari ka rin po lumapit sa inyong barangay for mediation. Maaari ka rin mag-file ng kaso for reimbursement o pwede mo i-invoke yung principle ng unjust enrichment. Under the principle of unjust enrichment, no one shall enrich himself at the expense of another. Or stated differently, walang sinuman ang maaaring mabayaman o makinabang sa kapinsalaan ng kapwa. Yun po ang dapat mong pagkatandaan at yun po ang dapat mong paglaban. So, sana nakatulong ako sa pagbigay linaw tungkol sa iyong naging problema. At para na rin sa lahat ng mga taga-subaybay, sana po nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong dagdag ng kaalaman tungkol sa ating batas. Disclaimer lamang po, hindi po ako abogado, subalit law graduate man ako kahit paano. Now, kung sakaling nagustuhan nyo ang ganitong klaseng talakayan, just
subscribe to my YouTube channel, share and like my videos, and click the notification bell so that you will be notified every time may bago upload na tulad dito. Maraming pong salamat.